Sumama ng Memphis Grizzlies at ang Milwaukee Bucks sa mga nagpapakita ngayon ng interes kay Jimmy Butler. Unang-una, sa Memphis Grizzlies muna tayo. Ito yung kanilang posibleng ipadala kung sakaling sila'y magti-trade. Matatanggap ng Memphis si Jimmy Butler, matatanggap ng Miami Heat si Marcus Smart, Luke Kennard, John Conchor, Brandon Clark at 2 first-round pick. Walang malaking star player dyan, tanging si Marcus Smart lamang na mayroong pagkakahalintulad kay Jimmy Butler. Kung pag-uusapan yung hustle and bustle. Mayroon silang shooter kay Luke Kennard at isang big man kay Brandon Clark. Pwede rin sila makapag-develop soon kung swiswertehin ang isang star player sa mga first round pick sa 2025 at sa 2027. Sa Milwaukee Bucks naman, medyo big time ito. Posible nilang matanggap si Chris Middleton, Bobby Portis at Marjon Beauchamp. Meron pang isang first round pick. Bali 3 team po ito, Bucks, Pistons at Miami Heat. Sa mga nakalipas na araw, maraming team ang hindi na nagkaroon ng interest na mag-trade sa kanya. Ngunit eto, mayroong panibago, ang Memphis Grizzlies at yung Milwaukee Bucks. Kung pagpipiliin ako, definitely Milwaukee Bucks ako. Chris Middleton yan, meron pang Bobby Portis at isang first round pick. All goods na yan. Kung si Stephen Curry ay mayroong pang malakasang sapatos na ginagamit na kulay lila, na pag yan ang kanyang ginagamit mga idol ay hirap siyang matalo. Itong si Dennis Schroeder naman, malaki ang kanyang paniniwala na siya'y sinuwerte na kanyang nabuo ang 1,000 career 3-pointers niya noong isinuot niya yung kanyang personalized Puma All-Pro Nitro na natanggap niya galing sa kanyang mga anak bilang regalo sa Pasko. Meron tayong mga gantong pakiramdam mga idol na syempre mayroong dalang swerte o good luck. Itong mga regalo na galing sa ating pamilya, especially sa ating mga anak, na syempre pag kanilang ibinibigay yung regalong yan ay puno po yan ng pagmamahal. Syempre sa kanilang tatay na si Dennis Schroeder. Paunti-unti na ngahong nakaka-blend in itong si Dennis Schroeder sa sistema ng Golden State Warriors. Sa mga nakarang laban niya ay kumakamada na siya ng malaking puntos at marami na siyang assist. Ball movement ang kanyang ambag sa kanila. Minsan, meron din siyang pinapakawalang 3-pointer na kahit na hindi man marami pero kahit papano mayroon siyang naiambag. Samantala, pinalalakas pa sa ngayon ni Doug Christie ang posibilidad na siya yung maging permanenteng head coach na ng Sacramento Kings. Since nung siya nag-take over bilang head coach kay Coach Mike Brown na siyang sinibak, yung kanilang record ay 5 wins and 1 loss. Kasama na nga dyan yung kanilang pagkapanalo versus Sacramento Kings sa double overtime. 123-118 ang final score. Kanilang kinambak pa ang 17 kalamangan ng Miami Heat sa 4th quarter. Sa bonus 21 points, 18 rebounds, 11 assists, triple-double yan. DeRozan 30 puntos, 9 points. Sa pangalawang overtime, Hero 26 points, Jaime Jaquez 16 points, 12 rebounds, 10 assists, 5 steal. Ikaw, para sa inyo, karapat-dapat bang maging head coach na lang permanente itong si Doug Christie para sa Kings? I-comment lang.